Ako lang pala ang makakagawa. At eto na nga mga beshi. Hindi talaga ako nakapaghintay, di ba? Sabi ko, kakainin ko pagdating ko magsundo sa aking mga alaga. Wala, bago ako umalis, ayun, nakalahati ko na agad. Given naman kasi, manipis lang yung aking gawa. Pero alam niyo bang, saya-saya ko talaga kasi as in, nakuha ko yung consistency at aroma o amoy na gusto ko. Sa tagal ko na dito sa Singapore, sa dami ng gumagawa at nagbebenta ng mga bibingkang galapong, bla 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 bla. Masarap naman pero yung amoy, alam mo yon, kung talagang maka-traditional ka na Pilipino, alam mo talaga yung totoong amoy ng bibingka, lalo na sa probinsya. Ito yung amoy. Talagang, yung dahon ng saging, ang bango, kakaiba. Tapos kuhang-kuha mo yung consistency, yung gooey. Ayan o, nakalahati ko na siya. For sure, gagawin ko ulit yung natirang glutinous flour. Kasi perfect ang aking pagkagawa. Ang ano lang, talaga, manipis. Ayan o, tingnan nyo, gaano siya kanipis. Pero, hindi bale kasi first time ko naman siyang subukang lutuin, di ba? At, mahalaga na kuha mo yung gusto mo. Yung gusto mong amoy, gusto mong lasa, yung gusto mo gaano ka, ayan o. Ayan o. Ganyan ka-gooey. Kain tayo. Siyempre, Kapis Life, eksakto, malakas ang ulan sa labas. Perfect combination. Tinara ko pa yung isang ganito, isang tray. Gugunting-guntingin ko na lang into small squares para unti-unti, araw-araw ba. Ang bango eh. Hindi ako magdidina nito. Solve na solve. Tapos, maliban sa pagkaguwi, yan o, naglalangis, gawa ng gata. Ganyan, dapat. Ako lang pala ang makakagawa. Hindi na ako bibili. Mas masarap paggawa ko kaysa sa mga binibenta nila. Isa pa. Oop! Bibingka is life.